Good morning guys, may nagrarally pala dito guys. Isang panlipunan ang mga biktima ng kaliwagtan ng pagpatay at pakladyada ng nilahi mga proyekto. Kaya sa kakawayan sa Pinas sa buong laman, isang pagtunay na dapat sigilin ang pamilyang Revilla na sinagpangunahin ng papahintulan sa mga malalaking korporasyon sa buong para ipagpatuloy ang mga ganitong salat at nakakaprobisyong mga proyekto. Mga kababayan, kung sa tayong masyado lumayo pa, salta nga lang sa kahit Cavite, uminit ang usapin patungkol sa Poco City. Sino na paitulog nito? Ang pamilyang Remulla. Ipinagbili nila ang 70 hektaryang lupain na dapat sana ay pang-publikong mangrove na mapapakinabangan sana ng publiko. Ngunit ano ang ginawa ng pamilyang Remulla? Ipinagbili nila ito sa mga China, sa mga Chinese, para tayuin ng Poco City, kung saan 20,000 ang nakatira doon. Samantalang ang mga mamamayan ng Kawit ay nananatili pa rin mga enforcement center kung tawagin nila. Hindi pa rin mga kasama. Naghihirap din. Matindi rin ang dinaranas ng mga leader aktivista dito sa Cavite. Ako mismo, mga kababayan, ay nakaranas ng magiging pag-ibig mula sa NTSL sa mga kapulisan ng Cavite, sa kapulisan ng traffic, ng kapulisan ng silang. Pinipilit nila noon kung saan tinatayang nasa 43,000 katao ang maapektuhan. Bilyong-bilyong halaga ng salapi ang inilalabas ng ating gobyerno para lamang sa mga ganitong klase ng proyekto habang nagpapakahirap at nagpapakagusta ang mga mamamayan ng Baoreño. Isa pa sa mga nakikinatang ng ganitong kalaking halaga ng pera ay ang Light Rail Manila Corporation kung saan sila ang pangunahing nangunguna sa mga proyekto ng LRT sa Bacoor. Kasabay pa nito ang di matapos-tapos na issue ng Julio sa Bacoor kung saan palakhan ng mga nakakapaan At ginabuhay ng mga gawa-gawang kaso kapag gusto natin tamasain ang mga karapatan ito. Kaya mga kababayan, wala po sa bayan po ng Southern Tagalog, tuloy ang laban.